Sumasakit na ulo ko sa'yo. Aray. 3, 2, 1, go. Good morning mga ka-riders, mga karusi, mga ka-RFI. Mag-share lang po ng aking mga pagkakamali at personal na experience sa mga ginawa ko dito sa ating RFI na sana po maging lesson na dun sa mga bagong palang kukuha ng motorsiklo ay sana po ay mapulutan nyo to ng mga aral para ho huwag sumakit ang ulo nyo kagaya ko. Okay, ngayong September 2022, bali, eksakto po 2 years and 3 months na itong ating Rusi RFI. Okay, papaliwanag ko lang po sa inyo. Hindi natin sisisihin ang unit ng Rusi. At ito pong ipapaliwanag ko sa inyo pagkakamali po. Pagkakamali ko po ng mga ginagawa sa RFI natin. Okay, una sa pagkakamali natin. Pagkakamali ko lang pala. Sorry. Ito po yung sa ating front fender. Ito po, dahil wala tayong makuha na kapareho mismo ng fender ng RFI sa labas, sa Rusi lang po talaga meron, mahal nga po ang stock na fender nila. Yung nagkakamali, 1.6 daw. So bumili na tayo ng front fender ng NMAX na worth 800 pesos lang o kalahati lang. So ito po kung bakit tayo nagpalit. Ayan. Ito yung stock. Nahati po yan. Ayan po. Ayan. Kaya ito ginawa na ng paraan. Tinahi dito. Marami na pong repair ang ginawa dito pero hindi talaga kaya. Pinafiber ko pa po yan. Ayan, magkabila. Talagang natuluyan na siyang mahati. Ito po ang main reason kung bakit nahati. Dahil naglagay po tayo ng extension dito sa fender niya sa ilalim. Ito po yun Ayan. Nagdugsong tayo. So, ang pagkakamali ko po dito sa front fender ay dito natin ipinatong. Ayan bakat naman yan. Dapat dito natin inilagay yung front fender. Dapat pala sa loob, kagaya nito. Ayan, dapat sa loob. Hindi sa labas. So, ayun. So, wag na wag niyo pong gagawin kung kayo magdudugsong po ng extension sa inyong fender. Ayun po Ganun lang po ang gagawin. Sa loob po ang dugsong. Dahil once na tumatakbo na tayo, may pressure siya. Mabigat yung pag nakapatong yung extension. Kaya ang tendency, ayun, parang pag lalo na't nalulubak, ayan, napupersa siya na parang ayan pag tumatakbo. Kaya ayun. Then pangalawa, siguro dito sa side mirror saka sa visor o sa windshield niya. Dito naman po sa windshield. Itong nakuha natin to ay hindi naman tayo nagkamali sa pagbili nito. At mura lang po ito Binagbenta lang sa akin, second hand to Nakuha lang natin ito ng 500. Okay, yung papaliwanag ko lang po yung sa stock. Ito po yung stock na windshield ni RFI. So, ang nangyari po kasi dito, ito sa talagang maling-mali na ginawa natin, tinabas natin ito. Patong natin. Tinabas natin dito sa tagiliran niya. Kasi ito malapad to. Malaki to Kasi nga po, nagpalit tayo ng bracket saka ng side mirror. Ayan, magkakasama na po yan. Tatlong yan So, obligado tayong pag-ariin pag tayo nagpalit na ng mga accessories o parts dito sa windshield niya po. So, yun po.
dahil hindi ari, dahil sa ibang sukat talaga yung pang NMAX. Dahil yung panahon na po dati, last 2 years ago, wala pa talagang available na pang Rusi, na RFI na bracket. Mag-ano pa talaga, mag-i-improvise ka pa pag gagawa ka pa ng mga paraan o diskarte. So, kaya tayo napilitan nating tabasan itong magkabilang side ng ating stock windshield. Kaya ito po, hindi natin magamit. Hindi na, siguro, pwede ito iaayos. Siguro, sasandi rin itong magkabilang tabi. Pero, hindi na siguro, tatabi na lang natin to. Kaya isa pa, ito pa. Ang dami nating windshield na sinubukan sa Lazada at Shopee. So ito, hindi ko naman sinasabing pagkakamali ito. At kung gusto nyo lang talaga, karapatan naman natin mamili kung anong gusto natin. Ayan, yun lang talaga, magastos po. Kaya hanggat maaari, stay stock po tayo. Lalo na sa mga bago, sulitin po natin yung stock ng RFI. Ito, isang malaking lesson po sa akin. Punta naman tayo sa side mirror. Okay, ito po mapapansin nyo, long stem na itong ating side mirror. Ang talagang stock na side mirror natin ay ito. Dito sa manibela. Ito po yun. So ito paalala po ulit. Wag na wag po natin gagalawin. Puputulan na to katulad ng ginawa ko dito sa stock na side mirror para lang maging short siya. Kasi inilipat ko po dito yun eh. So yun po, lesson learned. Wag natin galawin ng mga stock. Pag hindi natin gagamitin, itabi natin. Kasi darating ang oras, hahanapin nyo yan at gagamitin. So ito katulad dito, pinatapas ko po yan. Ayan may welding po. So pumangit na. Kaya ito, sayang yung stock. Hindi ko na to pwedeng gamitin. Hindi na siya pwede ibalik dito. Kasi nga, kinonvert ko siya para dito sa bracket. Kaya wala na. Sayang tong stock na side mirror. Kaya wag niyo pong gagayahin. Inuulit ko. Then ito, pag tayo bibili ng side mirror dun sa mahilig sa cute ang itsura, ay nga po cute pero madidisgrasya naman tayo kasi pag short stem po talaga katulad dito. Ayan, ang dami ko nang naipon na short stem po. Baka ilang piraso yan. Hindi po talaga kita ang review. Kaya yun po ang isa sa ipapahamak natin. Yung bigla tayong liliko dahil hindi natin masyadong makita yung likuran. Biglaan, ayun, disgrasya. Kaya ito, ayoko naman ipamigay ito at baka makadisgrasya pa pag halimbawang itong ginamit ay hindi makita yung likuran. Yung mga long stem ko po na ipamigay ko na. Kaya ito, lesson learned. Kung bibili po siguro pwede ito dun sa mga maliliit na motorsiklo, hindi sa maxi scoot. Yung mga magko-convert pwede ito. Pero dito sa malaking scooter po talaga ay wag po short stem ang gagamitin natin. Okay, isunod naman natin itong MDL o mini driving light. Dito, wala naman tayong regret sa pagka-install nito. Yun lang, paalala ko lang po sa mga maglalagay. Ay wag po nating i-synchronize o i-connect sa busina. Kasi nung nagpa-rehistro ako last April, pinatanggal po talaga. Bawal po yung pagbumusina umaano rin to, umiilaw, kumukurap-kurap. Kasi parang blinker siguro ang dating. Pero okay naman ito basta anuhin nyo lang po. Siguraduhin lang na wag isasabay sa pagpindot ng busina. Sa major issue na nangyari sa akin, nagpalagay po tayo ng quick throttle. Ayan, tapos naobliga na rin tayo magpalit ng handle grip. So ito po, hindi ko naman kayo pinagbabawalan na paglagay nito at karapatan nyo po yung gumamit ng kung anong accessories ang gusto nyo gamitin. Yun lang po, ipahasa nyo po yung matalas na pinagkakapitan ng pinaka ulo nung throttle cable. Kasi yung nangyari sa akin po, talagang naputol kasi matalas po ito, aluminum po ito eh. Ayun, nag-akay tayo ng motor. Ang hirap po pag yun ang nasira, naputol. Wala talaga, hindi kayo talaga aandar kahit anong nangyari. Kaya yun po, mag-iingat po tayo sa
gamit po ng throttle cable o ng throttle, quick throttle. Sa mga nagpaplano magpalagay ng crash guard, ito po ang ano, kasamang magiging issue niya. Maapektuhan po yung ating food pad, lalo po itong stainless steel. Kasi wala siyang hulma na para sa dito sa mga braces ng crash guard. Kaya mangyayari po, madideform yung ating mga food pad. Ito nga po, bumili tayo ng mga bagong tornilyong mas mahaba kasi hindi na siya kakapit. Dahil maiksi nga po yung stock, kumapal na siya, ayan. Kaya mangyayari ho talaga, ayan, nakaangat siya. Ayun lang po. Pero overall naman, hindi naman natin yan mapapansin at yan naman ay inaapangan lang natin. Pero dun ho sa gusto maganda tignan, flat, wag na po maglagay ng crash guard para wag po maapektuhan itong ating tapakan. Then sa gusto naman po magpalit ng seat cover, wala rin pong problema. At yung stock naman po natin okay pa, wala naman sira. Talagang nagsawa lang tayo, gusto man natin mabago ang image ni RFI. So ito lang ang pag-iingatan nyo pag kayo ay magpapalit ng seat cover. Ito, mahuna ho siya sa kalmot ng pusa. Ayan, kita nyo, bagong-bago, puro kalmot na ng pusa. Kasi yung stock po natin, hindi po kayang kalmutin talaga ng pusa. Iniiwanan ko yun wala akong makitang marka ng kalmot. Kaya ito lang, yung sa aftermarket, yung binili natin sa Lazada, ayan po ang problema. Siguro, patungan nyo na lang o sapinan nyo ng net katulad ng sa akin. Inalis ko lang yung net at naglinis tayo kanina. Okay, punta naman tayo dito sa ating shop. Hindi na po ito yung stock at ay nga po, pinamigay ko na yung stock dun sa kasamahan ko na nangailangan kasi hindi ko na nga ginagamit. Kaya ito, gustong-gusto ko po itong stock na to kasi yung kanyang design, yung kanyang kulay, ito meron na po sa ating RFI. Yun lang po, ito ho ay 310mm. Ang naging problema ko po rito, syempre mas mahaba siya. Ang stock po ata nito ay 300 o 305. So ang po nun, ang magiging epekto nun, yung gulong natin, dahil mahaba nga po ang shock, medyo lalapat kahit naka-center stand tayo. Lalapat sa simento. Ito, mapapansin nyo, hindi siya nakalapat kasi ayos pa po tayo ng center stand. Itong center stand na to ay pinadugsungan po natin. Yan, mapapansin nyo, mahaba po. Bali, siguro mga 1 year ago, last year, hanggang dito lang yan Hindi halata, magaling yung nag-welding po. Ayan. Kaya humahaba po yan, dinugsungan. Para nga po wag sumayad sa simento. Kasi dati nga po, nung stock itong yung hindi ginagalaw itong center stand, talagang sayad po dahil sa stock na ipinalit natin. Sa shock na pinalit natin. Ayun lang po, mga ginawa ko na kung ayaw nyo mahirapan sa dami ng pagpapagawa, syempre gastos din, abala, oras, stay stock po talaga. Anuhin nyo na lang. Pero siguro kung talaga gusto nyo magpalit, pili kayo ng mismong kasukat talaga nung haba nung ating shock. Yan ang pinaka-importanting parts ng ating RFI. Siyempre yung CVT tungkol sa kanyang gilid. Dito tayo nagkaroon ng maraming problema. Kaya kung ako sa inyo, talagang na lang po, wag natin galawin itong stock, stay stock po tayo. Pero kung gusto niyo po talaga mag-upgrade, wala pong problema dyan, hindi po bawal. Ko lang po talaga, mamili kayo ng marunong talagang gumawa ng RFI. Kasi sa ngayon po, 2020 lang lumabas itong RFI natin, kaya konti pa ang nagkakaroon ng experience. So, kailangan po talaga ng panahon para matutunan ng isang bagay. So, ito nga ho, nadala tayo ng pag-upgrade dahil na rin sa kakabrowse natin sa Lazada at Shopee. Kaya ito po ang nangyari. Ang dami po nating mga piyesa o parts na ito naka-stock nga talaga. Naka-stock. Okay, ito po. Unahin natin ito. Ang dami kong center spring. Yun po ito. Isa pang natin. Talagang satisfaction po talaga. Masatisfied po tayo kung ano lang yung performance o kaya ng motor natin. Wag po tayong mag-expect na maging kapareho ng
mga branded na Maxi Scoot ang ating scooter dahil tanggap naman po natin syempre sa presyo, malaki talaga pagkakaiba. Kung gusto talaga natin ng ganung performance, ayun po ang kunin natin na motorsiklo, yung mga branded. At paghandaan na lang po natin, kailangan natin pag-ipunan. Pero kung talagang sa budget ang problema natin, dito lang po tayo sa kaya natin. Kaya ho tayo, wag tayong mag-expect na magiging kapareho ng performance ang Maxi Scoot ng ating napili kung ito po ay mas mababa ang halaga. Okay, ito balik tayo dito. Ito po, 4 ang center spring natin. Palit ng palit. Ayun po, tapos clutch spring ngayon sa ilalim, meron din po. Kasi ito yung ating in-order sa Shopee na mga clutch assembly. So ito, nagpalit tayo, nakailang palit, hindi nga satisfied. Kaya ito yung stock na ating bell. Ito pa yung Calcal Torque Drive. Kasi ito rin yung stock nating yung stock ng ating RFI na clutch lining o clutch assembly. Then ito pa, may dalawa pa rito bell. Isang binili natin sa Lazada na naka-groove, pero dahil hindi tayo satisfied pa rin sa performance, bumili tayo ng wing bell na speed tuner. Hindi ko lang alam kung saan may problema, kung sa mekaniko ba o dun sa pyesa, kasi talagang yung performance po niya halos same lang ng stock. Minsan nga po mas mabilis pa ang stock. Kaya ayun lang po, stay stock na lang siguro dun sa mga bago pa lang kukuha. Ano ko lang po yan, personal ko lang advice, pero kung gusto niyo talaga mag-upgrade, nasa sa inyo po yan. Ito pa isa. Mag-ingat po tayo sa pagbili ng aftermarket na muffler. Kagaya po ito, kung matatandaan nyo, nagpapalit na tayo ng muffler ng pang-Aerox. Ito po yun. Bali, hindi talaga siya kasukat. Siyempre, pang-Aerox nga, ito pang RFI. Kaya may ginawang conversion yung mekaniko. Yun lang po, hindi natin nagustuhan yung conversion na ginawa. Ito po yun yung sa kanyang elbow. Ito po yung stock na elbow. Bali, ang nangyari nga po, ito pa, yung ating stock na tambucho, pinaputol natin. So, wag niyo pong gagawin yun. Tabi nyo na lang po. Ito, napaputol natin para sana ito ang gagamitin. Kaya lang, hindi ko rin nagustuhan kasi nga may mga kalawang. Kaya, ang sabi naman sa akin, stainless daw yung elbow na gagamitin. Kaya ito po yun. Nag-convert po siya. Ito, pinutulan, winelding. Pero nung nagamit ko, ito naging itsura po. Parang naging, ibang tawag doon, rat look ba yun? Ito, naging hindi na siya stainless. Siguro ganun talaga sa sobrang init. Yun lang po ang pagkakamali dito, ang hindi ko nagustuhan. Nakadikit na sa engine yung kanyang elbow. Sabi naman ng mekaniko, meron daw siyang bender. Wala naman pala. Kaya ito, pinag-ari lang niya, mano-mano. Kaya yun, hindi ko rin nagustuhan. Saka isa pa, ito po. Itong aftermarket na pang-aero, mukhang konti po ang fiber sa loob. Kaya nung tinesting to, imbis na malabo ang tunog niya, medyo parang maingay din. Kaya hindi ko na rin ginamit. Ito, sayang lang ang pera. Ito, wag niyong gagayahin na stay stock talaga, lalo na sa tambucho. Although maganda siya, kaya lang, hindi naman pwedeng ibenta to. Siyempre, ayoko naman ipasalo yung yun na, isa pa maging sa ating lahat. Maging honest tayo, pag may issue, may ibebenta tayong gamit, wag nating para walang away o walang gulo. Kasi doon nag-uumpisa ang gulo Yung meron tayong hidden issues, benta tayo ng benta, okay tayo ng okay. Tapos pag gamit na, may lalabas na problema, wag nating gawin sa kapwa natin yung ayaw nating gawin sa sarili natin, di po ba? Yun lang po, golden rule. Kaya
pagkakamali natin to, di tayo ang tayo ang magdadala, wag natin padala sa iba. Kaya ito, itatabi na lang natin. Siguro, dekorasyon na lang kung sa mga gamit ito. Okay, ito pa po ang isa sa pinaka-importante. Mag-ingat po tayo sa pagpili ng fan belt. Kasi katulad nung nangyari sa akin, tinatry ko pa yung pang fan belt ng pang Mio o pang anumang Yamaha na scooter. Wag po, doon na po tayo talaga sa original na fan belt. Ito po yung original, oh. Ayan po, tandaan po natin. Ang halaga po nito sa Shopee or Lazada ay nasa 1.3 po ata, 1.350. Wag po tayong babago. Kasi yung sa mga nasubukan ko po, lalo't local, ay ang bilis po madurog. Inaabot ako minsan sa kalsada. Ang hirap po. Eto, nagpalit na po tayo. Ang ipinalit nga po natin ay yung tig 1.350 kasi ito po yung stock ano na ho to, biyak na ito Nakapag-serve naman sa akin to na mahigit 1 taon. So ito yung mga nasubukan natin na pang Mio. Hindi ko na lang tanda kung pang anong model ito. Ay po, yun po, mag-ingat tayo. At sa pa, yung size spark plug po, ito. Huwag po tayong gagamit ng mumurahing spark plug. Kasi ito po, katulad nitong nagamit ko, 1 buwan lang po ito Akumi ang tatak nito. Kaya masasabi ko rito, Akumi talaga, Akumi kasalanan at bumili ako nito. Huwag po tayong kukuha ng gantong spark plug. Yun pong talaga ang piliin natin. Yung sa presyo naman yung makikita maghanap kayo talaga nung medyo mahal na. Mapaka-importante po, buhay po ng motorsiklo natin ang pinag-uusapan para wag tayong itirik. Ay lagyan po natin ng mamahaling na matibay siyempre, na tatagal na spark plug. Ito po, Akumi. Ano ba? Tama ba? Aikuni pala, Aikuni. Wag hugan to gagamitin nyo. Mumurahin lang ho ito. At panghuli po, ito. Wag kayong bibili itong rubber bushing na to. Ito personal ko lang experience sineshare ko lang po. Ito ay 314 sa Shopee or Lazada. Kasi ito po, naging malakas po ang vibration ng ating RFI nung naglagay tayo nito. Kasi nawala po yung clearance niya. Tapos syempre lalagyan mo pa ng bakal sa loob. So, talagang ang lakas ng vibration, ang sakit sa kamay, lalo na sa manibela. Kaya nagdesisyon na ho tayo, pinabalik na natin yung stock na rubber bushing niya. Ayan, nananahimik na siya Ginalaw ko pa. Kasi, ang ko nga lang po, ang reason ko lang, ayoko nang may gantong awang. Parang napapangitan ako. So, pala talaga yon? Talaga may awang pala yan, natural. Kasi nga, para may play siya. Dahil, kailangan talaga niya na may clearance. Kaya, nawala na yung vibration niya nung binalik ko. Hindi ko na lang iniinda kung ano man yung tunog na naririnig ko dito sa ilalim. Pinababayaan ko na ito, wala namang masamang epekto. Kaya ito po. Ewan ko lang pwede siguro tanggalin itong bakal sa gitna kasi nilagay lang ito Kaya siguro nagkaroon ng malakas na vibration. Pero stuck na lang po talaga. Kaya manandili po tayo, stay stuck po. Okay, pasensya na, napahaba tayo. Marami-rami yung ating issue na na-share. Kaya sana po makatulong sa inyo. At huwag nang gayahin yung mga pagkakamali ko para naman maging smooth at hindi sumakit ang ulo nyo. Basta stay stuck po, lalo na dun sa mga may bagong motorsiklo. So kung gusto nyo naman mag-upgrade, mamili na lang po tayo ng mahusay talagang mekaniko. Siguro sa ngayon naman po, dahil nakaka 2 years na lumabas si RFI, malamang marami ng bihasa o nakapag-practice na tama ang gagawin sa ating motorsiklo. Again, satisfaction po ang keyword. Masatisfied po tayo kung ano yung meron tayo. Huwag po natin i-compare sa iba. Huwag tayong makipagpaligsahan. At hindi po ito contest. Ito po ay kasama natin sa buhay natin. Katulong natin. Siya service natin. Siya naghahatid sa atin kung saan man natin gusto pumunta. Sa trabaho, sa school, o sa palengke. Kaya ingatan po natin ang ating mga service. Na isa sa pag-iingat nga po ay mag-ingat tayo sa mekaniko, mag-ingat tayo sa mga piyesa na bibilhin natin, at mag-ingat din tayo sa ating sarili. Maging po tayo, mausisa bago tayo mag-decide. Kailangan pag-isipan natin ng 3 beses kung tama ba o mali yung gagawin natin. Okay, hanggang sa muli po. Ito ang yung Kuya Jun Sabungan. Like, comment, and subscribe po sa ating maliit na channel. Salamat po sa panonood.